Hello mga Karosi TV, ngayon nga ay nakabakasyon nga tayo ng isang buwan at may gagawin nga pala kami. Magtatanungan kami about sa life dito sa Japan. Ako nga pala si Rosie TV. At ako nga pala si Eka. Hi! Bali 4 years na nga pala kaming farmer dito sa Japan at magkasama nga pala kami nung umalis ng Pilipinas. Kaya hanggang ngayon magkasama pa rin, forever. Culture natin dito sa Japan, di ba? Mapapakulture shock. Culture shock talaga, di ba? Mapapakulture shock talaga. O ngayon, Rosie TV, since nandito tayo sa Japan, ngayon, ang tanong ko sa'yo, gaano kahalaga ang marunong kang mag-Japanese? Sa trabaho mo, sa personal, gaano siya kahalaga? Ay nako, kung i-rate ko siya, mga B, 101% kahalaga yan. Ang Japanese talaga. Lalo na ngayon, B, naghihigpit na dito sa Japan. Kaya kailangan, by next year, kailangan passer ka na ng JFP Basic bago ka makapunta dito sa Japan. Kaya bali nga kami, mga swerte na kami kasi nakaalis kami doon nang hindi kami passer. Ano naman yung Nihongo natin from 10, 1 to 10? Ano naman sabi mo, ratings mo naman sa Nihongo natin? Sobrang, ano pa yung sabi mo, sobrang halaga. Ratings mo naman dyan. Grabe naman. Eto na, hindi na ako magsisinungaling. Bali sa 4 years nga namin, nung una lang kami medyo okay. Bali, alasan, hindi lahat. Parang nawawala na sa mind nila na kailangan mag-aral kasi sa trabaho, hindi siya madalas na ginagamit. Pero pag makakausap mo talaga yung mga Japanese, mga amo, kailangan na gamit mo talaga yung salita. Mabibigay mong tips sa mga gustong pumunta dito sa Japan. Anong masashare mo na tips yung pwede nilang makuha sa Rosie TV? Sa mga paalis pa lang dyan sa Pinas o kaya sa mga makakapasa pa lang ng interview, ang ibibigay ko sa inyong tips, unang-una, kailangan physically fit kayo pagpunta dito sa Japan, i-ready nyo yung mental health nyo sa yung katawan nyo. Tapos, yung palang, sangipin, yung sangipin nga pala, pinaka-importante yan. Kasi dito sa Japan, ilang beses ka babalik ng dentist para sa isang ngipin lang. Kaya kung meron kayong mga sira dyan sa ngipin nyo na pastahin, bunutin, paggawa nyo na dyan sa Pinas. Kasi pag dito kayo nagpagawa sa Japan, worth it nga yung paggawa dito, matibay. Kaso, ilang beses ka babalik ng dentist? May 8 times pa, 7 times ka babalik. At hindi lang yung isang buwan, ilang buwan yung pagbabay. Kasi dito sa Japan, ang number 1 transportation natin ng mga farmers at kahit hindi farmers ay pagbabay. Ayun talaga. Tapos, swerte ka na kung may lisensya ka dyan sa Pinas, pwede mo siya gamitin dito sa Japan. Kasi magtitake ka pa ng license din dito. Kasi iba yung lisensya dyan. Dito sa Japan, di ba, meron silang hierarchy na senpai, kohai, di ba? Oo. Di ba? Dito talaga, inaano yan eh, culture natin dito yan sa Japan na kailangan mag-follow tayo sa mga senpai, tayo mga kohai, di ba? Ganun talaga kasi dito. Kahit na magaling ka sa kanya, pero nauna siya sa'yo sa company, kailangan mo pa rin siyang irespeto. Tama, respeto ang tao, no? Respeto talaga. Tapos, pero kung yung nauna sa'yo, may mga mali sa kanya na talagang hindi dapat sa trabaho, pwede mo siya kausapin, mag-usap kayo. Ayun. Pero hindi mawawala yung respeto na siya yung mata sa'yo. sabihin mo nga yan sa akin kasi hindi ko yun na-apply. Wait lang. Hindi na-apply yun. Hindi, joke lang. Yung gayahin, mali yun. Kaya yun si Rosie TV. Dapat ganun. Matututo tayong rumispeto ng natin. Mga nauna sa atin. Apat ba ang sinasahod mo dito sa Japan as a farmer? Ito, based lang sa aking experience to, disclaimer. Kasi iba-iba tayo ng sahod. Yung sa akin, sapat pa naman siya yung sinasahod ko bilang farmer dito sa Japan. Nakakaraos naman ako pang araw-araw, nakakabayad naman ako ng bayarin buwan-buwan, kaya sapat pa siya para sa akin. So yung mga living expenses mo every month? Para sa akin lang to kasi sa kanila isang lapad lang nakikita ko, binablog nila, 2 lapad lang. Pero para sa akin, ang pinaka gastos ko talaga sa isang buwan is mga 5 lapad siguro. Pero nandun na yung pagkain, tapos mga ibang, yung hygiene o personal, nandun na lahat. Pwede na yun. Mabibigay mong payo sa mga aspirants natin na gustong pumunta dito sa Japan, mga gustong magtrabaho din. Ano ba? Pwede pa? Ano pang okay pa ba ang mapapayo mo sa kanila? Encouragement? Discouragement? Ano pa yan? Anong ment na yun? Ngayon, ang masasabi ko lang sa mga paalis pa lang ng interview o kaya hindi pa nakapasa ng interview, huwag kayong susuko hanggat hindi kayo nakapunta dito. Kasi hindi niyo naman malalaman ang buhay sa ibang bansa sa pupuntahan niyo kung hindi niyo mas ma-experience ng personal. Bali doon lang talaga kayo magbe-base. Bali yun sa mga ginagawa namin nato na video, hindi lang siya pang kalahatan, pang experience lang namin to. Bali ito ay magiging inspiration lang para sa inyo kung idea about sa buhay dito. Ang kailangan niyo dapat yung mental health niyo talaga ay sobrang strong. Sobrang strong kasi iba yung mga kasalamuhan niyo kahit mga Pilipino yan, kahit mga ibang lahi, iba-ibang ugali. Yun ang sasabi ko. Tama. Yun ang masasabi ko din. Tama. Pray lang at tiwala lang talaga sa Diyos sa sarili mo. Kaya ako nagpunta dito sa Japan para magtrabaho. Socializing, bonus lang yan. Kung meron kang makita mga kaibigan na hindi ka ida-down. Yung parang iaangat ka nila, ayun dapat ang makita yung kaibigan. Sa mga inspiring farmer dyan, saka kahit anong kategory, good luck sa inyo. Soon makakarating na rin kayo dito sa Japan. Kung nagustuhan nyo nga pala yung video na to, please follow and share and comment na din. Yun lang po, bye-bye!